na ang magiging kapalit ng anak ni Lara. Tunay nga isa siyang prinsesa. Isa siyang anak ng prinsipe. Sisiguraduhin ko makukuha ko ang anak mo nang hindi mo nalalaman, Lara. Saan ka nang galing, Ogaina? Hindi mo dapat iniiwan ang si Sidlan na magiging anak ni Prinsipe Almiro. Ang batang yan ay nagpapaalala hindi lang ng kataksilan ni Almiro, kundi pati ang isang bagay na kailanman ay hindi ako magkakaroon. Bulok na ang talulot na si Sidlan. Anong ibig sabihin nun? Nabubulok talaga siya pag wala siyang laman. Magmula ngayon, ako na ang kikilalaning ina ng batang ito. Kung tunay nga may sanggol ang si Sidlan na yan, kanina pa lumabas ang Arabel. Magtapat ka sa akin, Ogaina. May laman ba ang si Sidlan o wala? Mukhang too late ng arrival ni Baby. May invasion sa hardin ng mga uyayi. Hindi! Hindi maaari! Sa oras na mapatunayan nagsisinungaling ka, humanda ka sa matindi kaparusahan. Naaaninag ko na ang loob ng si Sidlan. Pero parang wala nga siyang laman. Patrolo, anong gagawin natin? Ngayon lang tayo mahaharap sa ganito kalaking kahihiyan. Isang malaking kalapastanganan ito sa pamilya natin. Sisiguruhin ko na mapaparusahan na may kasalanan. Hindi! Hindi maaari masisira lahat ng plano ko! Oo! Anong gagawin natin ngayon, Prinsesa Bawana? Oo nga, Mother. Mukhang it's booking time na. Kung mabubuking lang din nila ako, papatayin ko na lang ang batang to. Mother, wag! 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 Baka may magawa ka pang paraan. It's not the end of the world. Iikot pa rin ang mundo, Mother. Wag! Don't! Don't! Please! Alam mo ba, Princess ko, gaano kasaya ngayon? Ibang-iba eh. Ang hirap ipaliwanag. Basta't sa pagdating mo, nagkaroon ng ibang kahulugan ng buhay ko. Nag-importansya. Na alam ko na kailangan mo ko. At kailangan din kita. Ngayon pa lang, mahal na kita, Princess. Salamat sa pagdating mo. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Gusto ko rin palang humingi ng tawad sa'yo. Kasi sa maaga mong edad, magsisinungaling na ako sa'yo. Kailangan kong itago sa'yo ang katauhan ng tatay mo. Tandaan mo, anak. Lahat ng gagawin ko mula ngayon. Lahat ng gagawin ko mula ngayon ay para sa kapakanan mo. Huwag na tayong umasa, Almiro. Mukhang wala talagang lamang sanggol ang si Sidlan. Almiro, ikinalulungkot ko ang mga nangyari. Alam ko kung gaano ka nasasabik magkaroon ng sarili mong anak. Pero wala kang kasalanan. Ang may kasalanan ay walang iba kundi si... Niloko mo na naman ako, Bawana. Hanggang kailan mo ba paglalaruan ng aking buhay?
hindi kita mapapatawad sa ginawa mo ito. At lalong hindi na kita maaaring mahalin. Dahil suko na hanggang langit ang puot na nararamdaman ko sa'yo. Almiro! Tapos na tayo, Bawana. Kahit labag man sa batas ng Paladino itong gagawin ko, hiwalay na tayo. Paano nangyari yun? Eh, kanina naaninag na natin. Walang laman yung sisidlan. Baka namamalikmata lang tayo. Almiro, alam mo na paraan para malaman mo kung anak mo ang sanggol na yan. Para mawala na rin ang pagdududa ng lahat. Sa lahat na nasabi ko, binabawi ko na lahat. Sinabi ko kanina. Kami rin. Nais namin humingi ng tawad. Dahil pinagdudahan ka namin. Kalimutan na natin ang lahat. Parte ka na ng pamilya namin. Sige, uminom kayo at magdiwang tayo dahil natupad ang mga plano ko. Muntik na tayo kanina. Akala ko nga katapusan ko na. Tsaka Mother B, anong hocus-pocus ang ginamit mo doon? Paano mo nilagay yung baby sa loob ng sisidlan bago nila nabuksan? Simple lang, Salim. Oras ang kalaban namin. At oras din ang ginamit kong pananggalang. Para silang mga laruan na pinaikot-ikot ko sa aking mga kamay. Wala talagang papantay sa kapangyarihan mo, mahal na Prinsesa Bawana. Tama! Ibang level ka talaga, Mother. Biruin ninyo, ha? Last 2 minutes na lang, nagka-extension game pa. Prinsesa, ipinapaalala ko lang, may kasunduan tayong dalawa. Baka nakakalimutan mo. Maghintay ka lang, Ugayna. Kapag natupad na ang lahat ng mga plano ko, may malaking gantimpalang naghihintay sa inyong lahat. Sandali. May mas malaki ka pang pinaplano, Prinsesa? Oo. Ang mapasa akin ang lahat. Ngayong naangkin ko na ang bata, mapapasa akin na talaga si Almiro. At hindi magtatagal. Pati ang buong kaharian ay mapapasa kamay ko. Cheers! Nagtanong-tanong na ako tungkol kay Goray, pero wala namang makapagsabi sa akin kung nasan siya. Eh, baka naman bumalik na ng probinsya yun? Pero bakit naman ho bigla-bigla? Saka hindi man lang siya nagpaalam. Natigilan ka.
Hala. Ngayon ko lang kasi napansin na nabalbon pala si Princess. Pero nung nakita ko siya noong una, hindi naman siya balbon. Ate, baka hindi mo na napansin. Baka kasi nanghihina ka pa lang noon. Hindi ako pwede magkamali. Hindi talaga siya balbon. Lara, baka ano yan? Kasi di ba sakali ka lang ng anak? Baka may nagbiro tapos pinalitan yung baby mo. Mini, tigil-tigilan mo na nga panonood mo ng TV. Sa soap opera lang nangyayari yun. Lara, tama ang kapatid mo. Eh di ba nanghihina ka pa noon at nahimatay ka pa? Baka malabo lang paningin mo. Naiingi pa lang ang bata. Ganda-gandang bata. Manang-mana talaga sa akin. Wow! Napakasiglang bata. Sa akin nagmana. Ngayon pumapayag na ako. Na si Almiro at Saraya, sa'yo nagmana na Mara. Dahil ang anak ni Almiro, sigurado ako sa akin nagmana. Nakakatuwa naman isipin. Ngayon lang muli na puno ng sigla at saya ang palasyong ito. Iba talaga ang nagagawa ng bata sa isang pamilya. Parang sila ama at ina. Bumabalik sa pagkabata. Almiro, may naisip ka na bang pangalan sa iyong anak? Meron ho, Ama. Ako, mahal ko. May naisip ako. Ipangalan natin siyang... Ayesha. Yun ang naisip ko ipangalan sa kanya. Hindi ho ba't napakaganda, Ama? Prinsesa Ayesha. Bagay na bagay nga sa kanya. Siyang prinsesa. Isa siyang anak ng prinsipe. Nung ipinanganak kita, may koronang lumabas sa noo mo. Paano nga ba nangyari yun? Bakit walang lumalabas? Bakit wala pa rin? Hindi kaya totoo ang sinabi ni Nini? Anak ko pa rin kaya itong kasama ko ngayon? Hindi kaya totoo na pagpalit ang anak ko? Maraming salamat, Bawana. Muntik na mapahamak sina Ama at Ayesha. Salamat, iniligtas mo sila. Tunay ka mapagmahal sa iyong anak, Bawana. At maraming salamat
Sa iyong kabutihang loob, walang sino man ang napinsala. Wala ho yun, Haring Adorno, at mahal ko. Hanggat nandito ako, walang masamang mangyayari sa anak namin. Makapangyarihan ang kanyang ina. At dugong bughaw naman ang kanyang ama. Kaya napaka-espesyal niya siya sa atin. Bawana, Kuyong Marapatin, gusto ko sanang ipasyal ang ating anak sa labas ng palasyo. Inay! Inay, totoo nga ho yatang napalitan ng anak ko. Bakit mo naman naisip yan, nak? Inay, naalala ko ho. Noong hinawakan ko ang noo niya pagkapanganak ko, may parang balat na nagliwanag sa kanyang noo. Para hong hugis corona, yung pang prinsesa. Pero ngayon ho, nung hinawakan ko po ang noo niya, wala na po akong nakita. Baka naman namamalit mata ka lang noon. O nag-hallucinate. Usually kasi ang mga tao kapag nagugutom, kung ano-ano mga naiisip. Hindi. Nakita ko ka talaga. Nakita ng dalawang mata ko. Pati ho si Aling Goray nakita niya. Inay, nakita ho niya at may sinabi siya tungkol doon pero hindi ko na matandaan. Uy, kita mo na anak. Ikaw na rin ang nagsabi na may mga bagay na hindi ka maalala. O baka tama si Jeric, baka namalikmata ka lang. At saka alam mo, yung mga balat ng sanggol, minsan madaling mawala. Baka nawala na yung balat nitong bata. Lara, huwag sana sumama ang loob mo sa sasabihin ko, ah. Dapat bang siguraduhin mo muna ang bata bago mo mahalin? Eh, pwede naman tayo magmahal kahit na sino, hindi ba? Kahit na hindi mo pa ito kadugo. Mga bebe, mukhang malalim yata yung iniisip mo. Ay, akala ko ba wala ka ng problema dahil napasayo na nga yung baby ni Lara, di ba? At saka, di ba napanood ko pa nga dito sa magic mirror ko kanina na sinagip mo yung baby? Kailangan kong gawin yung Salim. Kahit hindi ko gusto. Kailangan kong magkunwari. Kung yun lang ang tanging paraan para mapamahal sa akin si Almiro. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi ko kayang mahalin ang batang yun. Hinding-hindi. Wow, Mother! Ang galing mo talaga umarte. Alam mo, dapat magkaroon ka na ng award. Dapat ko na nga sigurong kalimutan ang mga pagdududa ko. Kung si Jeric nga na hindi niya totoong ama, kaya siyang mahalin. Ako pa kaya na tunay niyang ina? Anak ko si Princess. Sa akin siya nanggaling. Almiro. Anexi, hinahamon kita. Kung sino man ang unang magpapangiti kay Prinsesa Ayesha. Sige, ako mauna, ha? Okay. O, game. Excuse me. Okay. Sige. Tama na. Wa-epek. Ayaw. Tabi. Oh, tama na. Hindi naman natatawa, naiinis. Ako muna ulit.
Excuse me. Bakit Prinsipe Almiro? Parang may naalala ako sa mga ngiti ni Ayesha. Parang pamilyar ito. Kanino? Alam ko na kung sino pinapaalala sa akin ni Ayesha. Si Lara. Ipinapaalala sa akin ng mga ngiti ni Ayesha si Lara. Almiro, wala na ba akong ibang maririnig sa bibig mo kundi Lara? Magmula ngayon, ipinagbabawal ko ng kahit na sino magsasabi ng pangalang Lara. Dahil kung mahuli ko kayo ulit, may nakatakdang parusa. Almiro, ano pa bang kailangan kong gawin? Binigyan na kita ng anak. Winner ka na talaga over Lara! Pero hindi pa tapos ang laban sa Lim. Dahil may bago na akong kakompetensya sa atensyon ni Almiro, si Ayesha. Kaya sa araw ng presentasyon ni Ayesha, bibigyan ko siya ng isang regalo. Isang regalong magpapahamak sa kanya hanggang sa pagdaki niya. Lara, pwede ko ba makita yung opera? Mainit ang bata. Masyado pong mabilis ang tibok ng puso ng baby ninyo. Hayop lamang po ang may kabilis na tibok ng puso. Gaya ng sa aso, sa pusa, o di kaya sa unggoy. Princess, sana lumaki ka na. Nagwiwi. Inay, baka may nangyaring masama kay Princess. Sa kabila ng lahat, minahal mo ako. Inibig kung ano ako at hindi pilit pinago. Sa tulad kong aba, may nakalaan pa rin pala ng ngiti, kapalit ng mga pagdurusa.